Well, good morning po sa ating mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay dito po sa ating program WHP Walang Hanggang Pabalita. At ating pasalamatan ang Panginoon sapagkat siya'y mabuti sa atin at ang kanyang kagandang loob ay nanatili magpakailanman. Hmm. At ngayon po ay pizza 16 ng buwan ng Oktobre 2025. At patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon at kailangan pong bawat araw bago pang lahat, unahin po natin ang Panginoon sapagkat siya lamang ang ating gabay, no? Siya lamang ang ating patnubay at siyempre siya po ang ating tagapagligtas at wala ng iba, unahin po natin siya sapagkat siya ang ating Panginoon magpakailan pa man. Mga kaibigan, ang atin pong tagapagsalita sa umagang ito ay ang ipinakilala din, ini-introduce ni Brother Dinmar Santiago na isang lalaking nahikayat na dala sa paanan ng Panginoon mula sa ibang kulungan ay nadala sa kulungan ng Panginoon. At ngayon mga kaibigan, akin po ikinagalak na ipakilala sa inyo ang ating pong tagapagsalita, si Brother Renz Belsa. Atin pong ibigay sa kanyang panahon. Brother Renz, good morning. Good morning po sa ating lahat mga kapatid at mga tagapakinig sa mga oras na ito, ano. Ngayon po, bago ko po umpisahan ang aking testimony, inaanyahan ko po muna kayo na panandaliang manalangin. Panginoon, na makapangyarihan ka po sa lahat. Nandiyan ka po sa katastas ng langit, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sapagkat kayo po ay naging mabuti sa amin sa isang linggong lumipas at lilipas, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din po sapagkat kami po ay pinahintulutan yung magsalita sa mga oras na ito, Panginoon, upang ibahagi ang inyong kabutihan sa kanila, Panginoon. At Panginoon, hinihiling ko po na kayo po nawa ang makita at hindi ako, Panginoon. Kayo po nawa ang magtago sa akin sa likod ng krus ng Kalbaryo, Panginoon. At yun lang po ang aking hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po mga kapatid, uumpisahan ko na po ng aking testimony, ano. Ako po ay hindi lamang po MCGI dati. Ako po ay naanib sa Born Again Christian. Ako po ay naanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan na itinatagpo ni Nicolas Perez noong 1860 po or something, ano, nasa ganun po. Ano po, at uumpisahan ko po nung ako ay bata. 1 to 6 years old po ata ako noon. Ako po ay nasa Born Again Christian. And nung mamulat-mulat po, nakapunta po ako sa Iglesia ng Diyos na sinasabi ko na tinatagpo ni Nicolas Perez. At nung pagkatapos po noon, napakinggan ko si Soriano at dito po ay nahikayat ako ni Soriano upang makinig sa kanyang radio o sa kanyang programa na Ang Dating Daan. At doon mga kapatid, habang napapakinggan ko, lalong sumasama. Ayan po, kaya nung mapakinggan ko ang ating kapatid na Denmar Santiago, ako po ay kanyang nabigyang lakas. O kumbaga po ay siya po yung unang napakinggan ko. Kaya po ko nakapakinig ng Adventist o ng mga pangangaral ng Adventista. At si kapatid na Denmar po pala ay siya po yung nagtuturo sa akin every night, mga kapatid, ano, nung 6 months ago. Ayan po, hanggang ngayon po. Yan, salamat po sa Diyos sapagkat siya po ay nanatiling mabuti. Ayan. At mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo yung karanasan o yung pag-ibig ng Diyos na ipinadama sa akin
kaya po ako ay nandito. Ayan po ano. Ako po naniniwala na kung hindi po ipapakita sa akin ng Panginoon ang kanyang awa o hindi po ipaparamdam ng Panginoon sa akin ang kanyang awa o wala po siyang awa na mapaparamdam sa akin, um, hindi po ako pwede magbalik loob sa kanya or hindi po ako pwede bumalik sa kanyang paanan hangga't wala po akong nadadamang awa. At sa awa ng Panginoon, ngayon po ay nakabalik po ako sa paanan niya na tinawag sa pamamagitan ng ating kapatid na Denmar. At si kapatid na Denmar ang siyang ginamit na instrumento upang ako po ay makapanumbalik sa paanan ng ating Panginoon. At mga kapatid, noon po ako ay dating daan. Ako po ay naging defensor diyan ng 1 year and 3 months. Ayan. Hindi po official na defensor, ano po. Defensor lang pero hindi po official na defensor. Ako po ay pinagtatanggol ko po talaga 'yan. Ano po, at nung makilala ko po si kapatid na Denmar na yung dati ko pong kasamahan si Jared Almasora, siya po yung kumalaban kay kapatid na Denmar. At nung ni-review ko po yung kanilang debate, dun po sa debate na yon ay napatunayan po ng ating kapatid na Denmar na ang Seventh-day Adventist ang siyang tunay na iglesia o nalabing iglesia sa panahon natin ngayon, mga kapatid. At ako po naniniwala, mga kapatid, na ang huling bayan ng Diyos sa panahong ito, mga kapatid, ay ang Seventh-day Adventist. At sabi po dun sa John chapter 10 verse 16, sabi po ng ating Panginoong Hesus, marami akong mga tupa na wala sa kulungang ito. Ayan po. Ako po naniniwala na isa po ako sa tupa na wala sa kulungan. Ang sabi po doon, kinakailangan din silang bumalik dito at diringgin nila ang aking tinig at sila magkakaroon ng isang pastol. Ayan. Diyan po ako nagkaroon ng pananampalatayang Adventist nung narinig ko 'yan, mga kapatid, sapagkat sabi ko nung ako'y dating daan, kung ito ang tunay na iglesia, bakit walang propeta, mga kapatid? Bakit walang propesiya, mga kapatid? 'Di ba? Yung mga tanong ko hindi masagot. Sugo, meron daw silang sugo. Hindi po totoo kasi unang-una po ang sugo is hindi po nagmumura. Ayan, nung ako po ay dami ko pong natutunan diyan Dami ko pong natutunan na kasamaan. Natuto po akong magmura, natuto po ako na magkaroon ng hindi magandang asal. Ano po? At dito po sa dating daan, ano po, ang ating kapatid na Noel Ramos, dati po siyang kasamahan. Siya po ay nag-Adventist din, subalit natukso at siya po ay umalis. At ako po ay nagpapasalamat sapagkat sa kabutihan ng Panginoon, hindi niya po ako pinababayaan na umalis at makaalis sa iglesyang ito. Hindi niya po ako binibitawan. Ano po. At ngayon po sa pag-umpisa, nais ko po sa inyo ikwento nung ako po ay bata doon sa born again Christian. Ayan po, wala pa po akong kamalay-malay nun sapagkat doon po ang pinagagagawa, tatalon ka, magsasayaw ka, kakanta ka ng mga rock po yun rock and roll na kanta. Pero parang Christian po ata. Pero banda po And nung ako po ay bata, naabutan po ako ng isang sobre. Ayan po, isang sobre na hindi ko po alam kung ano ilalagay ko doon. At nakikita ko po yung aking mga kasama na naglalagay ng pera. Ngayon po, nagtataka ko hindi naman po ako doon dapat magbigay unang-una kasi po wala po akong trabaho. Nagtaka po ako, sabi ko, bakit ako inabutan nito nang gayon ay
wala akong trabaho mga kapatid. At do'n po na pag-isip-isip ko na layasan ko po yung relihiyon na yun. At, yung lolo ko po dun sa father side, ayan po, dati ko po siyang kasama dun sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Ligid-Suhay ng Katotohanan na itinatag ni Nicolas Perez. Do'n po ako medyo nagtagal. 6 to 12 o to 11 years old po ako do'n. Ayan po 6 to 11, 12 po pala, sorry. 12 years old po ako sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tinatag ni Nicolas Perez. Diyan po sa iglesyang yan ay, diyan po yung kinaaniban dati ni Eli Soriano na nagtayo ng dating daan, yung founder ng dating daan mga kapatid. At diyan po nung ako po ay bata, lagi po akong kasama ng aking lolo na sumamba tuwing linggo. At siya po yung, kumbaga kanang kamay po ako ng aking lolo doon. At kalaunan mga kapatid, nung lumipas na makilala ko yung medyo namulat-mulat ako doon sa pagkakapikit ko, ay napakinggan ko si Soriano sa dating daan. Ayan. Sabi ko, hindi ito natatalo ng ninuman. Ayan, sabi ko. Ngayon po mga kapatid, nagtagal po ako doon ng almost 2 years. 2 years. Bago po ako nakapunta sa itatatag sana ni Jared Almasora na iglesia na pinangalan ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ayan po. Nung ako po ay nasa MCGI, wala pa po kasi ako nung sa MCGI nung buhay pa si Eli Soriano, and then nung namatay si Eli Soriano, saka ko lang po naisipan na umanib doon. At doon po mga kapatid, nung namatay si Eli Soriano, ang pumalit po doon si Daniel Lerson na nagtuturo ng pag-ibig daw sa kanila. Pag-ibig sa pamamagitan ng pera. Yon. Doon po napansin ko po habang tumatagal, pera lang po yung habol nila sa miyembro. Umalis na din po ako. At ngayon po nakilala ko sila Jared Almasora na magtatayo sana ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun po yung pangalan, o IDKKH kung tawagin mga kapatid. At dyan po nagtagal ako almost 1 or 2 months mga kapatid before ko nakilala ang ating kapatid na Denmar Santiago. Ayan po nung ako po ay kasama nila Jared Almasora, lahat po hinaharap nila, maging ang ating kapatid na Denmar ngunit sa kabutihan ng Diyos, hindi nagiba ni Jared Almasora ang katotohanang isinalaysay sa pamamagitan ng ating kapatid na Denmar. At doon po mga kapatid, napatunayan ni kapatid na Denmar, sabi ko nga po kanina na ang Seventh-day Adventist ay siyang tunay na iglesia o nalalabing iglesia sa panahon natin ngayon. At mga kapatid, ito na po yung pinakamahalagang punto natin sa umagang ito. Yung ikwento ko po yung pag-ibig ng Diyos sa aking buhay kung bakit po ako naririto sa iglesyang tunay at iglesyang nalabi na siyang may tatak ng Diyos, na siyang may patotoo na Jesus. Ayan po. Umpisan ko po nung ako po ay nakapakinig kay Denmar Santiago sa ating pong kapatid na Denmar. Si kapatid na Denmar po yung sabi ko po noon sa kanya, Brother Denmar, pwede ko po ba masuri ang SDA? Yan. Marami po akong nasuri na totoo nga po talaga. Historically speaking, biblically speaking, totoo po talaga.
Ano po, do'n pa lang po nung diniscuss sa'kin ni kapatid na Denmar yung do'n sa 1844 na kasama po do'n yung paglitaw ng Remnant Church, napatunayan ko po talaga na ang Seventh-day Adventist siya ang Remnant Church na itinatag ng ating Panginoon. At habang tumatagal po may mga paratang po. Yes, ito po yung isang paratang na sinasabi. Sabi ko po nung dati na nasa IDKKH po ako, sabi ko po dati na wala po akong kaalam-alam dito nun sa Seventh-day Adventist. Sabi ko, kukuha lang ako ng referensya. Ako po ay aalis do'n, sabi ko, para hindi magalit sila, yung dati ko pong mga kasamahan. Yan, kukuha ako ng referensya, then aalis ako, yun po pagkakasabi ko. Ngayon po, habang tumatagal, ako po ay naging kanida dito, nabautismuhan, mga kapatid, at nalaman po yun ng ating kapatid na Denmar, yung sinabi ko na reference lang ang habol ko sa Seventh-day Adventist. Ewan ko po kung nagtampo po sa akin si kapatid na Denmar, ano? At dun po, mga kapatid, ay pinaliwanag ko po kung totoo po ba yun o hindi. Kasi po, may mga paratang po kasi, yes, totoo po yung sinabi ko, pero hindi po totoo na gagawin ko yun. Kaya ko po nasabi yun para po hindi sila magalit sa akin na ako po ay mag-Adventist, sapagkat ako po ay takot dati na malaman nila na ako isang Adventist, baka po ako isigin. Subalit ngayon, mga kapatid, imbis na matakot ako, napalitan po ng katuwaan, ng kasiyahan ng aking takot. Yan po. So, nung malaman po yun ni kapatid na Denmar, nagtampo po, tapos sabi po sa akin nun siguro hindi mo na kita anuhin, Brother Renat. May nalaman ako sa'yo. Yan. Yan po, pinaliwanag ko po sa kanya, ganyan, ganyan. At marami din pong mga paratang sa akin hanggang ngayon na ang habol ko lang daw sa Seventh-day Adventist ay babae. Actually, yun po ay masamang paratang. Yun po ay hindi ko sinabi at hindi po yung totoo. At nais ko lamang pong linawin sa inyo, mga kapatid, na sabi ko nga po kanina, kung hindi po pinaramdam sa akin ng Panginoon ang kanyang awa, hindi po ako sisisi sa kanyang banal na paahan. Kaya yun, mga kapatid, ang umpisa ng aking pagiging Adventist. Habang tumatagal po, nakikilala ko po pong lubos ang ating Panginoong Hesus, na siyang sa akin nagtubo sa krus ng Kalbaryo. Hanggang ngayon po doon sa sanktuaryo, sabi ko po, dati yung sanctuary na yan, hindi po yung totoo eh. Ako po yung nasa dating daan, hindi po yung totoo. Sabi ko, ba't daw, mga kapatid, hindi ko po masabing hindi totoo kasi po may patunay tayo. Ano po, nasa Biblia. At unang-una pong dahilan kung bakit po ako na-converte dito sa Adventist, dahil po sa aral, ano po, dahil sa propesya. Ayan din po, isa din po yan sa nakapag-convert sa akin dito sa Adventist, yung prophecy, mga kapatid. Ano po, yung prophecy na yan ang siyang nagbigay sa akin ng kumbaga po, yung prophecy na yan siyang nagpaliwanag sa akin na ito talaga yung Remnant Church. Ano po, at ito yung iglesia ng Diyos sa huling panahon o sa huling kapanahunan, na siyang may tatak ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Ayan po. At nung ako po ay maging Adventist na, si Noel Ramos po, siguro po kilala niyo po siya, no? Siya po ay lubos na mapanirang puri sa inyong maliit na lingkod kay Kristo, mga kapatid. At hanggang ngayon po, patuloy po siyang naninira, sapagkat ako po naniniwala na ang demonyo ay galit sa anak ng Diyos. At mga kapatid, nais ko pong linawin sa inyo yung mga paratang na isinampa sa akin na paratang nila Noel Ramos and Jared Almasora, na sabi daw nila
kukuha lang daw ako dito ng member. Alam niyo po mga kapatid, kung totoo po yun, nakukuha lang ako ng member. Sabi ko, kung totoo yun, nakuha lang ako dito ng member, magtataka kayo. Imbis na ako yung kukuha, ako yung nakuha nila. O, di ba po? At kung isa man po si Noel sa magsasabi na ito pong iglesyang ito ay hindi tunay at ako po ay umanib dahil lang sa babae, referensya, etc. etc. Handa ko pong sagutin lahat ng mga paratang niyaon. Ano po, sapagkat ako po talaga ay nakumberte sa pamamagitan ng pakikinig. Sabi nga po dun sa Biblia, paano makapakikinig kung walang mangangaral. Ang nangaral po ay si kapatid na Denmar. Ayan po, napakinggan ko po ang kanilang pangangaral, sila Brother Thompson, sila Brother Johnson, at si Brother Camacho. Ayan po. At si Brother Denmar, apat po yun sila napakinggan ko yan. Sila po yung apat na mangangaral na napakinggan ko mga kapatid. Nangaral sila, napakinggan ko. At yun po, hanggang ngayon, dala-dala ko po yung kanilang ipinangaral sa akin. At mga kapatid, sa awa at tulong ng Panginoon, ako po ay nasa inyong harapan, mga kapatid, na masigla, na tumutupad sa tungkulin bilang isang misyonero ng ating Panginoong Diyos. At sa umaga pong ito, ako po ay nagpapasalamat ng muli sapagkat ako po ay napunta sa kawan, sa tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos at ng Panginoong Hesus, na siyang may tatak ng Diyos at na hindi magigiba kailanman at ninuman. At yan lamang po muli sa umagang ito at maraming salamat po. Thank you very much, Brother Renz Renz Barrett. Renz Belsa, sa inyo pong magandang patutuo kung paano po kayong nag-sorry. At meron pala kayong una-una ay meron kayong hidden agenda na kumuha lang ng aral ng Seventh-day Adventist. Ngunit dahil po sa talagang hindi mababaling katotohanan, ay kayo po talagang ika nga ay nadala, okay? Kayo lubusang nahikayat sa tunay na kulungan, no? Actually, wala namang ibang kulungan talagang tunay, kundi talaga pong Seventh-day Adventist na siyang remnant church na talagang tumatagal, no? Tumatagal at manatili hanggang sa Jesus ay darating sapagkat yung tatak ng Diyos, yung 1844 na prophecy ay hindi pa rin po yan, no? Wala pong sino mang makabali niya, no? Kasi po talagang ang remnant church ay nagkaroon po talaga ng kabiguan, no? At yan po atin pong mapatunayan diyan sa aklat ng Revelation 10 na mayroong kabiguan, mayroong papait na pabalita pagdating sa tiyan, may sa bibig ay matamis. Yan po naranasan po yan ng remnant church na Seventh-day Adventist na nagpapatuloy mula 1844 hanggang sa kasalukuyan. Salamat po sa mga nanonood sa mga oras na ito, mga kapatid. Nakinig sa pagpapatunay ng tunay na iglesia bilang inyong maliit na lingkod kay Kristo. Hinihiling ko po sa mga oras na ito na panghawakan po nating mabuti ang ating pinanghahawakang pananampalataya at tayo po ay magpakatibay. Huwag po tayong umalis dahil lang sa binasted tayo ng babae or something else. Tayo po dapat ay huwag gumaya sa ating kapatid na Noel na lumayas hindi dahil sa aral, kundi dahil binasted siya ng babae. Kaya mga kapatid, nawa po tayo po ay anuman po ang suliraning ating kinakaharap, anuman po ang ating problemang kinahaharap ngayon mga kapatid, lagi lang po natin panghahawakan na ang Diyos o ang biyaya ng Diyos ay di hamak na mas malaki kaysa ating mga problema. At yan lamang po ang aking sasabihin sa umagang ito. Muli po, panghawakan po nating matibay ang ating mga pananampalataya sapagkat sabi ni Kristo, ang magtiis hanggang sa wakas ay isang maliligtas. Ayun lang po at marami pong salamat.
Sige po, sa ating pong pagtatapos, inaanyayahan ko po kayong manalangin. Panginoon, makapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, maraming maraming salamat po sapagkat kayo po ay nanatiling mabuti sa amin bilang inyong mga anak, Panginoon, na sa inyo po, tinawag niyo po kami sa inyong kulungan, sa inyong kawan, upang kami po ay maglingkod sa iyo, Panginoon. At Panginoon, maraming maraming salamat din po sapagkat kayo po ang Diyos na siyang sa amin gumabay at hindi niyo po kami pinabayaan sa anumang kapighatian na aming nadadamdam, Panginoon, o nararamdaman. Hindi niyo po kami pinababayaan. At Panginoon, hinihiling ko po sa mga oras pong ito na ang bawat isa po sa amin ay tulungan niyo po nawa na maging matatag, Panginoon, na humawak sa kanyang pananampalataya sa tulong po ni Kristo, Panginoon. At Panginoon, hinihiling ko po sa mga oras na ito na ang bawat isa sa amin po, nawa, Panginoon, ay huwag nawa pong mangyari na tumalikod po sa inyong huling remnant church, Panginoon, kundi po inyo, inyo po silang gabayan saan man po sila naroroon upang ang tukso po ay hindi po manalo sa inyo, Panginoon, at sa kanila, upang ang kanila pong pananampalataya ay hindi po maigiba o matanggal ng basta-basta, Panginoon. At Panginoon, hinihiling ko po saan man po kami naroroon, gabayan niyo po nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon. At Panginoon, hinihiling ko po, pagpalain niyo po nawa ang aming mga kapatid sa iglesia, saan man po sila naroroon, maging sa iba't ibang sulok po ito ng mundo, Panginoon. At Panginoon, hinihiling ko din po sa mga oras na ito ng bawat isa po sa amin ay patuloy niyo pong basbasan at pagpalain at nawa, Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin sa bawat lakad namin para ang kalwalhatian niyo lamang po ang nakikita at hindi po sa amin. At yan lang po ang aming niling sa pangalan ni Jesus. Amen.